Part 29 na tayo ng Java tutorial natin. Itutuloy lang natin yung class, no? Meron pa tayong kailangan matakil sa class, which is yung wrapper class. Ang wrapper class, ito nilagay ko na definition, wraps our primitive data type into reference data type. In simple terms, it allows our primitive data type to have methods. Balikan lang natin yung primitive data type tsaka yung reference data type kasi matagal na nating na-discuss yan, baka nakalimutan na natin. Meron tayong picture na ginamit natin, ilalabas ko lang. Yan. So, ito yung example ng primitive data types, itong mga nasa kaliwa. Tapos sa kanan naman yung non-primitive data types or yung reference data types. Sa primitive data types, andito yung mga byte, short, int, long, float, double, pati yung char, boolean. Sa non-primitive data type naman or yung tinatawag ding reference data type, andyan naman yung string array natin. Pati yung class, member siya dito no, sa non-primitive data types. Para hindi kayo malito, yung rule of thumb dito, para malaman nyo kung primitive siya or reference data type, kapag primitive data type, lagi siyang nagsisimula sa lowercase. For example, yung byte, letter B niya is lowercase. Sa short, yung S niya, naka small letter. Sa int, yung I niya, naka small letter. Yung long, ganun din. Sa float, dapat naka small letter din yan. Sa double, naka small letter. Sa char, dapat naka small letter din yan. Pati sa boolean, dapat naka small letter din to. Di ko alam bakit naka-capital yan, no? Pero dapat lahat ng mga nandito is naka small letter. So, dun nyo malalaman na primitive data type siya kasi naka small letter siya. Tapos sa reference naman, lahat naman na nagsisimula dito is naka-capital letter. For example, yung string, yung letter S niya, naka-capital letter. Yung array niya, naka-capital letter yung A. Pati yung mga class na ginagawa natin, di ba? Capital letter din. Kasi ginagamit nating naming convention is Pascal case, kung naaalala nyo sa class. Ang biggest difference ng primitive data types tsaka ng non-primitive data types or ng reference data types natin ay yung reference data types like yung string array natin o yung mga class natin ay naglalaman yan ng mga methods. Nag-o-offer sa atin yan ng mga methods. Kung naaalala nyo, yung pag gumawa tayo ng class, pwede natin ma-access yung methods niya. Nag-o-offer siya ng methods sa atin. I-type nyo lang yung class, tapos pag pinindot nyo yung period or yung dot, makikita natin yung mga readily available na methods dun sa class na yon. Sa kabilang palad naman, sa primitive data types, kahit lagyan nyo ng dot, yung, for example, yung byte, dot, wala kayong makikitang method dyan. Sa short, wala din. Int, long, float, wala kayong makikitang mga methods dyan. Boolean, char. Kasi nga, primitive data types yan. Okay? So again, i-TLDR natin. Sa primitive data types, walang method. Sa non-primitive data types or reference data types natin ay maraming ino-offer na method yan. Ngayon, bago ko ituro yung wrapper class, meron lang muna akong gustong i-discuss na sobrang importante. Kailangan natin talaga matakil to. Which is sa pag-a-access ng method. Siguro sinasabi niyo sa akin, Sir, di ba marunong na tayo mag-access ng method? Ita-type nyo lang yung math, tapos dot, or yung any class name, tapos pindutin nyo lang yung dot, tapos ma-access na natin yung method. Tama yon. Yun yung isang way. Ngayon, dalawang way kasi ang pag-access ng method. Yung isang way, yung una kong tinuro sa inyo, is yun yung parang unang method. Sabihin natin yun yung pag-access para sa static method. Sa pangalawa naman, meron tayong instance method. So, siguro itatype ko muna dito, no? Meron tayo ditong static method and instance method. Sa static method, siguro gagawa ko dito ng static method example. Tapos siguro dito sa baba niya is yung instance method example. Na-discuss na natin tong static method example eh. Ito yung kung paano natin ina-access yung method sa math class natin, kung paano natin ina-access yung method sa arrays natin. Yung video natin about sa utility class, ito yon.
Ito yon, yung mga gagawin natin dito sa example na to. Yun yung first way para ma-access natin yung method. So, sige, example tayo. Math. Yung math, itong Java lang, itong kailangan natin. Tapos, dot. O yan, yan yung first way. Makikita nyo is marami tayong mga methods na pwede natin ma-access. Itong mga method na to, ito ay specifically static method. Bakit natin nasabing static method siya? So, siguro try natin itong square root. Yan. Tapos, i-hold control natin, click natin yung square root. Makikita nyo, meron siyang static. Ang static na yan is hindi naman talaga siya required sa paggawa ng method. Pero meron kasing purpose ang static. So, kapag merong static, ang method natin, for example, public static, double sqrt, ganyan-ganyan, ibig sabihin is static method siya. Ngayon, kapag wala siyang static, yun naman ang tinatawag natin na instance method. So, siguro dito muna tayo sa static method, no? Isa pang example, gamitin natin yung class na ginawa natin dati, which is yung animal. So, ito, may animal tayo dito. Sa loob ng animal class natin, meron tayong public static void animal drink. Makikita natin na meron siyang keyword na static. Ibig sabihin niyan, ano ulit? Isa siyang static method. Kapag isa siyang static method, ma-access natin siya gamit yung ginagawa nating way para ma-access natin yung method. So, animal, yan. Type nyo lang yung class name, dot animal drink. Diba? Makikita nyo is na-access natin siya kasi nga static method siya. So again, uulitin ko lang, lahat ng method na makikita nyo kapag tinype nyo yung class name, for example, itong math, i-type natin ulit, math. Lahat ng method na makikita nyo kapag tinype nyo yung class name ay mga static method yan. O sige, try natin. Itong next up, alam kong static method to, kahit di ko pa nakikita. Hold control, click natin. Kahit ano dyan, pumili kayo kahit ano dyan. Makikita nyo is may static siya. So, siguro isa pa, try natin yung arrays natin. Di na natin nagamit to, arrays. Arrays dot, siguro gamitin na lang natin itong sort. Hold control, click natin to, sort, alam kong static method to. Okay? Kahit ano dyan piliin nyo. Nakikita nyo? Static siya. Siguro last na. Pili pa tayo. Ito, yung person. Nakalimutan ko kung anong laman yan. Pero ito type ko, person. Dot. Ito, alam ko na static method tong person speak na to. Hold control. Click natin yung person speak. Makikita nyo is meron siyang static nga. So, ganun nga, no? Yun yung rule dito. Bale, ito yung first way para ma-access natin yung method. Yung second way na para ma-access natin ang method is medyo iba dito sa ginagawa natin. So, tandaan nyo, again, ito yung first way para ma-access yung method. Yung second way is gagawa tayo ng variable bago natin ma-access yung method. O, sige, gawa tayo ng example. Siguro dito sa animal natin, punta tayo sa animal, gawa tayo dito ng instance method. So, paano gumawa ng instance method? Gawa ka lang ng public void. Tandaan nyo, kapag instance method, walang static. So, ito, instance to, public void. Siguro animal, it naman. Tapos, lagay natin system.out.println. Lagay natin animal is eating. Etong animal it na to, hindi natin siya ma-access gamit yung nalalaman nating pag-access ng method or yung unang way para ma-access yung method. Kasi isa siyang instance method. Pakita ko sa inyo, no? Pakita ko lang para makita nyo lang ng maayos na hindi nga natin siya pwede ma-access kasi hindi siya static method. So, type natin yung animal dot. Makikita nyo, animal drink lang kasi ito lang yung
method na static sa loob ng animal class natin. So, tulad ng sinabi ko kanina, para ma-access natin yung isang instance na method, kailangan natin gumawa ng variable. So, medyo iba siya, no? Gagawa ng variable, hindi na yung animal dot, no? So, since animal yung gusto nating ma-access na method, yan yung gagamitin nating parang data type niya, no? Animal na data type. So, animal, tapos gamit tayo ng variable natin, siguro dog na pangalan. Ngayon, kapag tinype nyo yung dog dot, makikita nyo na yung mga available na method. So, itong mga method na to ay instance method naman. Lahat ng nakikita nyo dito ay instance method. So, try natin yung animal eat. I-hover, control, tapos hover natin sa animal eat. Makikita nyo na hindi nga siya static. So, try natin yung iba. Hold control, animal eat, burahin natin, dog, dot, try natin yung notify, hold control, notify, makikita nyo na hindi rin siya static. So, siguro tingin pa tayo, dog, dot, wait, tingnan natin yung dog, dot, wait, hold control, click, makikita nyo na hindi din siya static. So, lahat ng ma-access nyo gamit yung variable is mga instance method yan. So, ulitin ko lang, itong unang way natin, lahat ng ma-access nyong method dyan ay mga static method. Dito sa pangalawa naman, yung gagawa kayo ng variable, lahat ng method na ma-access nyo gamit yung variable, tapos yung dot, ay mga instance method yon or yung mga walang static na keyword. Siguro nagtataka kayo, bakit parang wala naman tayong tinype na gantong method, no? Dog, dot. Wala naman tayong tinype na ganyan. Wait, notify equals hashcode to string get class notify all. Wala tayong tinype na ganyan, pero paano ko ba i-explain to? Kasi meron siyang, sa object-oriented programming, meron tayong tinatawag na inheritance. Huwag muna natin pansinin yun, no? Pero meron ditong implicit na inheritance na nangyayari. Kaya nagkakaroon tayo ng mga gantong method. Pero huwag nyo na muna isipin yan. Isipin nyo lang yung animal eat na ginawa natin. Gawa pa tayo ng isang example. Punta tayo sa person natin. Person, gawa tayo dito ng isa pang instance method. Public, static, or wala. Siyempre, kapag instance method, walang static. So, public, void, tas lagay natin dito is walking. Lagay natin system.out.println person is walking. Balik tayo sa main natin. Again, hindi natin siya pwede i-access gamit yung paano natin ina-access yung static method kasi hindi siya static method. So, try ulit natin. Try lang natin. Pakita ko lang sa inyo. Person dot walang walking dito, no? Kasi nga, hindi siya static method. Isa siyang instance method. So, paano ma-access yung sa instance method? Gawa tayo ng variable. So, in this case, gusto kong gumawa ng variable na may person na class. Yan yung data type natin, person. Tapos, lagay natin ay si Benedict. Lagay lang natin. Yan. So, si Benedict, ito yung variable natin. Siguro, pwede din X kung gusto nyo. Kasi lagi naman X ang ginagamit natin, no? Person X. Tapos ngayon, para ma-access natin yung mga method sa person natin, ta-type natin yung X dot. Makikita natin is walking. Okay? Siguro nagtataka kayo ngayon, bakit yung ibang method merong static? Yung iba wala. Ano ba talaga ginagawa na static? Kailan tayo gagamit ng static? Kailan tayo hindi gagamit ng static? As for now, huwag nyo muna isipin ang static. Sa future, ituturo ko ng malalim yan. Ituturo ko ng kung ano ba talaga ginagawa ng static. Pero ngayon, isipin nyo lang talaga na merong method na gumagamit ng static, merong mga method
na hindi gumagamit ng static. Yun lang ang isipin nyo muna ngayon. Kasi meron talagang specific purpose ang static. Medyo napapahaba na yung introduction natin, no, para lang sa wrapper class, no? Kasi importante talaga 'to, eh. Kailangan natin matutunan 'to para mas maintindihan natin ng maayos yung wrapper class. Kasi hindi ko pa kasi natuturo 'tong ano, no, yung second way, which is importante para ma-access natin yung sa wrapper class. Kasi ito ang ginagamit para sa wrapper class. Kasama nito. Okay? O sige, simulan na natin yung wrapper class. Burahin ko lang 'to para maging malinis ulit. Siguro sama ko na 'to. Yan. Again, ano yung wrapper class? Wraps our primitive data type into reference data type. In simple terms, it allows our primitive data type to have methods. So, balikan natin yung picture. So, itong mga primitive data types natin na to, ay magkakaroon siya ng method. So, magagawan pala natin ng paraan para magkaroon ng method tong mga primitive na to. Kasi, yun nga, ang alam natin is dapat yung mga non-primitive data types or yung mga reference data type lang ang merong mga method. Pero sa case na to, sa wrapper class, pwede mo palang gawing naglalaman siya ng method. So, paano natin gagawin yon? Para magawa natin yon, kailangan lang natin gawing reference yung primitive data types natin. So, paano natin siyang gagawing reference? Simple lang. Gagayahin natin yung itsura ng reference. Ika-capital letter natin yung simulang letter niya. So, tulad ito sa string, capital letter yung simulang letter niya. Sa array, capital letter yung letter A niya. So, dito sa primitive, ika-capital letter lang natin yung mga first letter nila. So, sa byte, capital letter B. Sa short, capital letter S. Sa int, capital letter I, pero gagawin mo siyang integer. Kukumpletuhin mo yan. Sa long, capital letter. Sa float, ganun din, pati sa double, tsaka sa boolean. Sa char, hawig niya yung int. Ika-capitalize mo yung letter C. At the same time, gagawin mo siyang character. Kasi ang char stands for character yan. Balik tayo sa IDE natin. So, ano kayang magandang example dito? Siguro gamitin natin yung byte na data type. Kahit alam natin na minsan na lang siya gamitin, pero gamitin natin example lang naman. Primitive muna tayo para mapakita ko sa inyo na hindi siya nag-o-offer ng method. Byte, siguro lagay ko my first number. Siguro ganyan. Number. Tapos check natin kung mag-o-offer nga siya ng method. So, dalawang way yun, di ba? Yung isa is yung pang static, yung isa yung pang instance. Itong ginawa natin is pang instance to kasi makikita nyo is gumawa tayo ng variable. So, my first number, try natin kung ma-access natin yung mga method niya. Wala. So, wala siyang method, no? Itong mga nakikita nyo to, makikita nyo naman, meron siyang ano dito, no? Yung gantong symbol or icon. So, itong mga live template to, hindi to method. Ang live template is, ano lang yan, yung parang nag-auto-complete lang yan. So, hindi yan yung method na nakikita natin, no? So, try natin gawin natin siyang wrapper class, yung byte natin. So, para maging wrapper class siya, anong kailangan natin gawin? Kailangan natin siya i-capitalize yung first letter. So, burahin natin yung letter B. Gawin natin siyang capital letter B. Ngayon, ito, nag-o-offer na siya ng method. So, ngayon, ma-access na natin yung mga method natin kapag binura natin tong dot, tapos pinindot ulit natin yung dot. So, makikita nyo is meron na siyang mga method. So, makikita nyo, ito yung mga method, no? Yung letter M na yan. So, depende yan, no? Baka nagpalit kayo ng team, baka iba yung makikita nyo. Pero, sa team na gamit natin ngayon, ito ang makikita nyo. Ito yung mga method, yung may red na M. So, marami pala, no? Ito nga pala, ang tawag dito is IntelliSense. Yung nakikita nyong lumalabas na to kapag nagta-type kayo, IntelliSense yan. So, yan yung nagpapadali ng buhay natin, no? Parang tumutulong sa atin. So, ngayon, bigyan ko kayo ng shortcut, no? Pag halimbawa nawala yung IntelliSense, kung gusto nyo palabasin, kisa sa buburahin nyo yung dot, tapos ita-type nyo yung dot, di ba ganyan ang ginagawa natin? Sabihin natin nawala yung IntelliSense, pindutin nyo yung control, hold control, tapos pindutin nyo yung spacebar. Ayan, lalabas ngayon yung IntelliSense para makita natin yung mga method natin. Okay, so try natin siguro dito yung itong equals na lang, equals, yan, equals. Try natin yan.
Ang equals, ginagamit yan kapag nagko-compare tayo ng dalawang value. So, siguro compare natin yung gawa tayo ng second number. Let's compare natin, no? Lagay natin dito sa loob niya yung second number. So, i-compare natin siya. Hindi pala ito lalabas, no? Kailangan natin ipakita sa terminal natin, no? Gamit yung system.out.println. So, yan, para makita natin. So, titignan natin kung ano lalabas dyan, kung true or false. So, iraran ko. True siya, no? True. So, siguro try ko i-10 para makita natin kung gumagana nga talaga. False. So, hindi siya parehas. Kasi, yung first number is 12. Tapos, tinitignan natin kung equal ba siya sa second number natin, which is 10. So, hindi nga, no? Isa pang example para sa mga data type nating whole number, siguro int, gamitin natin int. So, ganito ang primitive data type na int. Pag wrapper naman, naka-capital letter I, tapos kompleto dapat siya, ganyan, integer. Tapos, ang variable name natin ay siguro may int number equals 7. Siguro ganyan na lang. Tapos, i-check natin kung merong methods na ino-offer yung my int number natin. Yun, meron din, no? Parang sa byte lang, meron din. So, ano pa ba? Siguro sa floating point naman tayo. Yung mga decimal. Pag sinabing floating point, mga decimal numbers yon. So, siguro float. Float na lang, no? Pero pwede din naman yung double kung anong gusto nyo. Float na lang siguro. Gawa tayo ng variable para sa float natin. I-capital letter F natin para maging wrapper class siya. Float, my float number. Siguro ganyan na lang. Tapos, kahit anong value, 1.2234. Tapos, wag niyong kakalimutan kapag float, lagi siyang merong suffix na letter F. Capital or small letter. Pero I suggest, mag-capital na lang, no, para mas uniform. Tapos, sa baba, titignan natin kung mag-o-offer siya ng method. My float number dot, ayun, nag-o-offer din siya ng mga method. Try naman natin yung boolean. Boolean tayo. Pag boolean, true or false. So, kapag boolean, naka-wrapper class, capital letter B. Boolean. Is it true? Ganyan na lang. Is it true? False. Check natin kung merong mga method yung boolean natin. Is it true? That. Meron din siyang mga method yung boolean natin. Last but not the least, siguro yung char. Marami pa, no? Marami pang data type, no? Pero hindi natin itatakil lahat. Siguro char na yung huli. Ang char is character, which is mga single letter characters lang yan. Kahit anong characters, kahit special characters, numbers, no? So, sa char, capital letter C para maging wrapper siya. Character. Yan. Tapos, ang pamangalan ko dito, my favorite character. Tandaan nyo, kapag character, imbis na double quote siya, single quote ang gagamitin. Gamitin ko siguro dito yung at na symbol. So, check natin kung merong methods na ino-offer yung character natin. My favorite character. Yan. That. So, ito din, nag-o-offer din siya ng mga methods, yung char natin or yung character. Ang ikinaganda ng wrapper class is kahit na naka-reference data type siya tulad ng nakikita natin ngayon, yung byte, yung integer, yung float, boolean, character, naka-reference yan, di ba? Reference data type yan. Pwede mo pa rin siyang gamitin as primitive data type. Yun ang tinatawag na autoboxing at unboxing. Kapag autoboxing, ginagamit mo siya as reference data type. Kapag unboxing, ginagamit mo siya as primitive data type. So, parang two-way siya. So, siguro itatype ko dito. Burahin ko lang to. Lagay ko autoboxing. Sa baba, unboxing. So, example ng autoboxing is
Gamitin natin yung my first number na variable natin. My first number dot equals, yan, auto-boxing yan kasi ginagamit mo yung wrapper class mo as reference data type. Meron pa siguro, my float number. Meron tayong, siguro kahit ano dito, no? Double value. So, ginagamit nyo siya as reference data type. So, yan ang auto-boxing. Sa unboxing naman, ginagamit nyo siya as primitive data type. Example, i-compare natin yung my first number natin sa my second number natin. So, paano natin sila i-compare? Yung parehas na number na to? Equals, di ba? So, i-compare natin sila, my second number. So, pero ilagay natin siya sa siguro sa if statement. Para sabihin natin kapag equals ang first number natin tsaka yung second number natin, sasabihin natin ay they are equal. Kapag hindi, pwede nyo nang hindi ilagay ito, pero lagay natin para maganda. They are not equal. Di ba? Tapos, iraran natin. Ano to? Ay, sorry, meron palang error dito na kasi sa mga unang example natin. Siguro i-comment muna natin to. So, run natin ulit. They are not equal. Bakit? Kasi 12 yung first number natin, tapos yung pangalawang number natin ay 10. So, itong lalabas talaga. They are not equal. Siguro, nagtataka kayo ngayon, bakit pa tayo magpi-primitive data type kung meron naman tayong wrapper class? Yung wrapper class, kaya niyang mag-act as primitive, kaya niyang mag-act as reference. E di, mas marami siyang nagagawa. May point kayo doon, no? Pero ang maganda kasi sa primitive, in fact, mas madalas nyo pa rin gagamitin ng primitive kaysa sa wrapper class kasi ang primitive, mas mabilis siya kumpara sa wrapper class. Tapos, ang primitive, mas maliit ang memory na kinakain niya kumpara sa wrapper class. Kasi sa wrapper class, ang daming kailangan gawin yan. May mga overhead yan. Kaya talagang mas mabagal ang wrapper class. So, kaya ilulugaran nyo pa rin ang paggamit ng primitive tsaka wrapper class. Kapag kailangan nyo yung mga method ng wrapper class, edi gamitin nyo yung wrapper class. Kung hindi naman, sa primitive lang kayo. Siguro, hanggang di... Ano to? Meron pala ako nakita, no? Ngayon ko lang napansin. Ito, bigla na lang sumulpot to, no? Kahit hindi natin tinatype. Kasi sa IDE natin, meron tayong tinatawag na auto-import. Kapag nag-auto-import yung IDE natin, pag nagta-type tayo, meron siyang automatic na nilalagay na ganito. So, nababawasan yung parang pagta-type natin. Imbis na ita-type nyo pa to para mapagana natin yung arrays, kasi ito arrays to eh. Ito yung utility class na arrays. Kapag wala to, hindi gagana yung arrays natin. So, nag-auto-import siya. So, kung nagkaroon kayo ng problema dun sa part na yun, no, sa may arrays na utility class, most likely ito ang problema nyo, yung pag-i-import. Kapag hindi siya nag-auto-import, pwede nyo namang i-type yung import space java.util.arrays. Pero most likely, baka nag-auto-import naman yan. So, wala kayong problema kapag nag-auto-import. Pero merong mga certain instances na mali yung ini-import, no? So, kailangan nyo imano-mano yung pag-i-import nyo. Pero sa future, makikita nyo rin yan. Siguro sa susunod na video, ito yung topic natin, no? Yung pag-i-import. Yung mga import-import na yan. Tapos sa susunod naman nun ay methods na tayo. So, siguro hanggang dito na lang tayo. Kita-kits tayo sa susunod na video.